Ang ikalawang wika, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Seth Lamoste, Theology Seminarian ng Archdiocese of Cebu, na nag-aaral dito sa Manila sa UST. First year Philosophy Seminarian pa ako sa Cebu noon, taong 2019, nang na-assign ako sa isa sa mga heavily congested residential area na malapit sa seminaryo, yung slum area kung tawagin natin. Ang irony sa lugar na ito, dito mo makikita ang isang talamak na problema na kaakibat sa konsepto ng pag-unlad. May arena sa lipunan na umunlad, mayroong mga nakabenepisyo sa mga pag-unlad, bagamat mas lumobo pa ang problemang panlipunan, lalong-lalo na sa financial stability ng mga individual. Ang area ko ay nasa pagitan ng dalawang imahe ng pag-usad ng business at industrial development sa Cebu. Ito ay nasa pagitan ng Cebu IT Park at ng mga residential condominiums at commercial spaces ng Barangay Kasambagan at Barrio Luz sa Cebu City. Tuwing Sabado ng hapon, pumupunta kami doon. Ang hangarin namin pumunta sa kapilya upang makahalubilo namin ang mga bata para maturuan sila ng katisismo. Maraming mga bata ang pumupunta doon, lalo na't ang Sabado ng hapoy, bakanteng panahon. Walang pasok, most of them were in the neighborhoods, nakikipaglaro, habang yung mga teenagers na lalaki naman ay nagbabasketball, at habang ang mga babae ay abala sa pag-cheer sa mga crush nila. Pagkatapos namin ng isang oras na katisismo, pinapakain namin sila ng dala naming tinapay. At kung minsan, pag mayroong nag-sponsor, may kasama itong juice, yung nasa Tetra Pak, at spaghetti. At pagkatapos sa kanila, ay pinupuntahan na namin ang mga bahay ng mga may sakit na matatanda. Naglalaan kami sa kanila ng minsan 10 minuto hanggang sa kalahating oras bawat bahay. Kinukumusta ang mga matatandang may sakit at yung mga pamilya nila. Ang mga karanasang ito ang nagbukas sa aking interes at pagkaengganyo sa kakaibang church apostolate, ang pag-aaruga sa mga matatanda. Dito ko naranasan ang kalungkutan ng mga pamilyang mayroong ina o ama na nagkademensya. Nasaksihan ko talaga kung gaano yung dahan-dahan na pag-usad o gradual development ng sakit na demensya. Sa unang mga buwan ay nakikilala pa kami ni Nanay Anita. Di niya ito totoong pangalan. Nakakausap pa namin siya ng maayos, pero meron na talaga siyang early signs of dementia kasi mabilis na siyang nakakalimot at nagwawala pa kung minsan. Kaya yung ginawa ng anak niya, kung minsan ay nilalak niya yung screen ng pinto para hindi makalabas ng bahay kasi mostly wala doon ang anak, nagtatatrabaho. And yung risk kasi doon, malapit sila sa highway. So pag nakagala yung nanay, so para iwas na rin sa disgrasya. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti nang naglaho ang kaniyang alaala. Kaya every time na bibisita kami, balik sa simula yung gawi. Introduce ng pangalan, tutulungan siyang mag-recall. Minsan naalala niya kami, but mostly hindi. Pero may panahon talaga na ni isa sa amin ay di na niya maalala. Kaya kung minsan, yung kasama kong classmate, umiiyak na lang. Kasi every time na pumupunta kami doon, siya talaga yung kumakausap kay nanay nung nakakaalala pa si nanay. Di na namin siya nakakausap kasi nagwawala na siya. Pero hindi namin alam kung na-diagnose ba talaga si nanay o pinadiagnose ba talaga siya ng kaniyang anak. Kasi parating wala doon ang kaniyang anak. From being friends, tinuring na namin siyang nanay, kaya mas tumindi yung sakit na nararamdaman namin habang nakikita ang kaniyang lumalalang sitwasyon. Kaya minsan iniisip ko, di pa uso yung word na relapse noon. We sometimes hope na kahit minsan lang sa alala ng mga mahal natin sa buhay ay nandun tayo.
We hope to develop memories, good memories with people, with our friends, with those people we dearly love, so that we may cherish it whenever we are apart or even for afterlife. Pero how about in this case na kahit isang memory mo ay di na niya nare-recognize? We are hoping sa mga loved ones dito na sumakabilang buhay na, we'll always hope na maalala rin nila tayo kahit paminsan-minsan, di ba? And sometimes, dumarating sa punto na sana makasama natin sila and we are even excited to reunite with them. But look at this case. Kahit buhay pa, di ka na niya maalala. I can never imagine the pain of those families na mayroong ganitong struggle. Kami nga, parang dinudurog na ang puso kahit hindi kami magkadugo. Paano pa kaya sila na magkadugo, na namulat na nire-recognize ng kanilang mga magulang? And at the end, hindi pala sila mare-recognize dahil sa dementia. Pero hindi lang dito nagtatapos ang experience ko with the elderly. Dahil nang na-assign kami, buong klase namin, sa mga Missionaries of Charity Sisters sa Gaza sa Gugma, isang home for the dying destitute, dito mas lalong tinorture ang puso ko. Mga lolo't lola na inabandona ng mga sariling anak, mga lolo't lola na wala ng kamag-anak, mga lolo't lola na ni-rescue dahil palaboy-laboy na lang sa daan. Bawat lolo't lola, iba't ibang karanasan, iba't ibang istorya, iba't ibang rason kung bakit napunta sila sa dying destitute. Isa sa kanila, si nanay na itago natin sa pangalang Adin. Every week, pinupuntahan ko siya. Ako yung in charge sa pagpapakain sa kanya. Paralyzed si Nanay Adin, kaya need niya ng assistance during mealtime. Ako yung nagpapainom sa kanya ng gamot at every time na pinapainom siya ng gamot, gusto niya sa palad niya ito ilagay para magalaw niya yung kanyang braso at kamay. Kaya ina-assist ko siya. May pa-counting pa kami ng 1, 2, 3, 4, 5 para maisubo niya sa kanyang bibig yung gamot. Tumatawa na lang ako habang binibilangan siya, habang siya naman ay panay ang limitadong ngiti sa paralisadong mukha. Pagkatapos ng serbisyo ko sa kanya, kinakausap ko siya kahit na hindi siya nagre-reply. Pero naaninag ko ang mga ngiti sa kanyang bibig kahit konti lang. She intently enforced herself to smile as a response sa mga tsikahan namin. After ng oras ng pagbisita, dahan-dahan siyang nagta-thumbs up. Hopeful na makontinue ang pagmamarites namin sa kasunod na linggo. Pero, nung kasunod na linggo na iyon, namatay yung lola ko, yung totoong lola ko. Lugmok na lugmok ako. Nasa isip ko, buong pastoral activities ko, kasama ko ang mga matatanda, hindi ko kadugo. Siniserbisyohan ko sila, pero yung sarili kong lola, di ko naserbisyohan sa ospital. Isang beses lang akong nakabisita sa kanya bago siya nalagutan ng hininga. Di kasi kami basta-bastang nakakalabas ng seminaryo. Nagdaan ang mga buwan, patuloy akong nagserbisyo sa Gaza sa Gugma, kay Nanay Adin at sa iba pang mga matatanda doon. Ngunit isang hapon, di ako nakapunta sa pastoral kasi meron akong individual conference na parte sa Human Development Program namin. In-inform ako ng kaklase ko. Tinakbo niya talaga, galing sa gate ng seminaryo, papunta kung saan ako. Sabi niya sa akin, namatay na si Nanay Adin. 3 araw na raw ang nakalipas. Ugali nila doon sa Gaza ay ilibing agad para hindi makaapekto sa ibang mga matatanda. Di ko na siya nasilayan. Namatay siyang wala ni isang kapamilya sa tabi niya. Wala yung parating kumakausap sa kanya. Wala ako. In these realities of life, it seems na parang tinataboy nito ang virtue of hope. Masasakit na realidad ng mga matatanda, hopeless situations. Yet amid this seemingly hopeless and dark reality, with all of our struggles, the struggles and anxieties of our elderlies, may assurance pa rin ang Diyos sa atin. And I do believe,
at the point of death of Nanay Adin at sa aking lola, at sana'y sa atin rin. Ito yung message sana ng Panginoon sa atin. Behold, lahat ng mga anxieties mo, pains at struggles sa buhay, mawawala na yan. Because today, you will be with me in paradise. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Maraming salamat po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At si Jesus ay nilipastangan ng isa sa mga salaring nakabitin na sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat sinagot siya nung isa pang salaring nakapako upang sawayin, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw na nagdaranas ng gayon ding pagdurusa. At matuwid na tayo'y magdusa, sapagkat yaong iginagawad sa atin ay yaong marapat sa ating ginawa. Datapwat siya'y walang masamang ginawa." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sinagot siya ni Jesus, "Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, patuloy natin ngayon pinagninilayan ang mga sandali habang si Kristo'y nakapakot na kabayubay sa krus. At sa mga sandaling ito, ating ring napakinggan na kasama niya sa magkabilang tabi niya ang dalawang kriminal na kung saan ang isa ay kinukutya siya, ngunit ang isa na kadalasang tinatawag natin na nagsisising magnanakaw o mas kilala sa pangalang Dimas, ay nagsasabi sa kanya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag nakarating ka na sa iyong kaharian." At dito'y tumugon si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ito mga kapatid ang ikalawang huling salita ni Jesus sa krus na siyang pagninilayan natin na kung saan makikita natin ang isang karanasan at buhay na punong-puno ng pighati, pagsisisi at pag-asa. Sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang nabubuhay sa mga sari-sarili nating mga bersyon ng ating krus. Marahil ang ilan sa atin ay nabibigatan sa epekto ng nakaraang pagkakamali natin. Ang ilan ay marahil nag-i-struggle sa mga bisyo na meron sa kanilang buhay. Ang ilan ay marahil nakikipaglaban sa mga sakit na mayroon sila. At yung ilan naman sa atin marahil ay simpleng naghahanap lamang ng kaulugan sa kanilang mga pagdurusa't mga nararanasan sa buhay. Dahil kung minsan hindi natin maunawaan bakit ba ito hinahayaan na mangyari ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung iba dahil sa frustration, dahil sa bitterness, mistulang nagiging katulad tayo nung isang magnanakaw na ang pangalan ay Hestas na nangutya kay Jesus. Galit na galit, mapait na salita ang mga sinasabi at tila bagay nang lalaban pa tayo sa Diyos. Ngunit ang iba naman ay katulad ni Dimas, piniling huminahon at magpakumbaba sa mga nangyayari. At dito'y napagtatanto natin na ang kailangan natin ay ang awa ng Diyos. Kailangan natin ang pag-asa at yan sana ang lagi nating maalaala. Alam nyo mga kapatid, nung pagkakataon na iyon, wala nang oras si Dimas para ayusin pa agad ang kanyang nakaraan. Nakapako na siya sa krus at parang wala na siyang magawa. Ngunit ang tanging mayroon na lamang siya at ginawa ay yung pagpapakumbaba niya habang sinasambit ang mga katagang, "Jesus, alalahanin mo ako
At mga kapatid, sapat na iyon na kung saan ang mga simpleng salitang iyon ay makikita natin ang kanyang pagtitiwala at pagsuko ng kanyang sarili kay Jesus, ang kanyang pagsisisi kahit na sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. At ito ang mensahe para sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Dahil hindi tayo binibitawan ng Diyos. Kahit na sa isang taong lulong sa bisyo, kahit na tayo'y nagdudusa sa mga maling desisyon natin sa buhay, kahit na kung minsan nawawala na tayo ng gana sa ating pagdarasal, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang pintuan ng awa ay hindi kailanman nagsasarado kahit tayo ay nasa krus na ng ating buhay. At sa natatanging pagkakataon na iyon, makikita natin na hindi inalok ni Jesus ang paraiso sa lalaking iyon dahil namuhay siya sa magandang buhay. Bagkus inalok niya ito dahil nakilala niya kung sino si Jesus kahit sa pinakamadilim na parte ng kanyang buhay, at siya ay nagsisi. At iyan, mga kapatid, ay tunay na pananampalataya. Yan ay biyaya. Yan ang puso ng ating ebanghelyo, na makilala at makita natin si Jesus sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Kahit na kung minsan ang ating nararanasan ay masakit, kahit na kung minsan ang ating pinagdadaanan ay hindi maganda. At naalala ko nga po ang laging sinasabi ng isang kaibigan kong pari, kung saan ka nahihirapan, naroroon ang Diyos. Kung saan ka nahihirapan, naroroon ang Diyos. At si Jesus ay tumugon sa magnanakaw, hindi nang may paghatol, ngunit nang may presensya. Sinabi ni Jesus, ngayon din isasama kita, hindi lamang sa langit, bagkus kundi kasama ko ngayon, kasama kita ngayon, sapagkat kahit sa anumang mga karanasan natin na punong-puno ng pagpapakasakit, kahit sa pinakamadilim ng ating sandali, ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay ang kaniyang presensya. Yan ang nagpapabago sa kamatayan at sa buhay, sa pagdurusa at sa pag-asa. Kaya po, mga kapatid, sa ikalawang huling salita ni Jesus, ito ang pakatandaan natin. Una, tayong lahat ay may pasan-pasan na krus. Sakit man yan, kalungkutan man yan, pagkakasala o takot, ang ating mga krus ay totoo. Ngunit si Jesus ay hindi tumalikod sa kanyang krus, at ito ang naging daan upang makatagpo din natin siya. Nakipagtagpo si Jesus sa dalawang magnanakaw sa pamamagitan ng krus, at sa ating mga krus, patuloy na nakikipagtagpo si Jesus sa atin. Ngunit sa pagtatagpong iyon, mga kapatid, ito ang ikalawa nating alalahanin. Tayong lahat ay may pagpipiliang desisyon. Tulad ng dalawang magnanakaw, maaari nating piliin na sisihin, kutsain o patigasin ang ating mga puso. Pero gayunpaman, maaari din nating ibaling ang ating sarili kay Jesus. Kahit na sa mga panahon ng ating pagkawasak, sa mga panahon ng ating pagkabagsak, tayo ay nawadalin sa pagsisisi sa ating buhay. At gayunpaman, ang ating dapat alalahanin din na sa kabila ng ating pinagdadaanan na hirap, anuman at gaano man kabigat ang krus na ating daladala, ito yung ikatlo nating alalahanin, na tayong lahat ay may pag-asa. Ang tugon ni Jesus kay Dimas ay agad-agad, ngayon din, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayong pagkakataon na ito. Ganyan kadakila ang awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung may mabigat ka mang dinadala ngayon, kahihiyan, sakit, pighati, matutunawa tayo sa pinagdaanan at ipinakita ni Dimas. Magdasal at makipag-usap tayo ng tapat sa Diyos. Kahit isang bulong lang,
kahit ang mga katagang, Jesus, alalahanin mo ako at magtiwala tayo na pakikinggan tayo ni Jesus. Dahil ginagawa pa rin niya ang kanyang ginawa noong araw na iyon, na kung saan nagbibigay siya ng pag-asa sa mga wala ng pag-asa at ginagawang pangako ang mga krus natin sa buhay. Amen.